See, this is abundance of money. So, i-bless kayo sa kaperahan. Ayan oh, guys. Oh. Money will come pouring in sa buhay nyo. Money is not a problem. And ito guys, no, marami talagang choices, marami talagang opportunities. So, swertehan kayo sa isa sa mga opportunities na dadating, or you will be blessed with multiple opportunities, guys. Ibig sabihin, maraming opportunities na pwedeng pumasok sa'yo by next year. Itong mga opportunities na to, guys, ito yung mga sagot sa'yo sa mga dinadasal mo. Kaya dapat, kapag dumating tong mga opportunities na to, marunong kang kumilos, guys. Kasi kung hindi, hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings sa 2026, guys. Titingnan natin yung potential blessings na pwede nyong ma-experience sa next year, sa 2026. And kung merong mga balakid sa mga blessings nyo, titingnan din natin, guys, okay? So unahin muna natin tong deck na to. Ito yung mga angel messages para sa inyo. Unahin muna natin yung mga angel messages, guys, okay? Alright. So, eto mga kapiksi, no? Ingatan nyo, kung meron mga bata sa inyong tahanan, mga kapiksi, kung may mga anak kayo, mga pamangkin, mga inaanak, or nakababatang kapatid, you should guide them properly. Especially when they are like 0 to 7 years old. Very crucial ang kanilang programming, mga kapiksi, kasi download lang yan ng download ng program sa inyo. Ibig sabihin, kung ano yung tinuturo nyo sa kanila, kung ano yung nakikita nila, na experience nila, they believe it to be true, whether it's positive or negative, mga kapiksi. Whether maganda or pangit, hindi sila marunong mag-filter. Ang kala nila lahat tama. So, very crucial yung mga bagay na tinuturo nyo sa kanila. Kaya make sure na sa murang edad nila, turuan nyo sila ng tama, and turuan nyo sila ng mga magaganda, no? Yung mga bagay na magbe-benefit sila paglaki nila, mga kapiksi. Okay? So, gabayan nyo sila. And also, children are blessings sa buhay natin. So, you really have to take care of your children, guys, okay? And ito'y paalala, guys, kailangan, since blessings ang ating reading, mga kapiksi, kailangan handa kayo, no? You have to allow yourself to receive. Dapat nasa receptive state kayo. Pag sinabing receptive state, guys, handa sa pagtanggap, okay? And the more na receptive kayo, guys, the more na mas papasok yung blessings sa buhay nyo. So, you should always be grateful, guys, no? Kapag grateful kayo, pag palagi kayo nagpapasalamat, lalong pumapasok yung blessings sa buhay nyo, mga kapiksi. And of course, guys, focused intention. Ito, kailangan talaga na palagi kayo nakafocus, no? Sa mga desires nyo, sa mga blessings, sa mga gusto nyo matamasa sa buhay. Kahit gaano pa ka-negative yung mga na-experience nyo, guys, wag kayo masyado magpa-apekto, and keep on being focused on your goals, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, hanapin natin yung energy ng Capricorn at saka yung energy ng blessings, guys. Habang sineshuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurines, tsaka citrine, yung recommended ko, may makikita kayo guys ng mga link sa description box. So, Capricorn, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Ito yung ating blessings energy mga kapiksi. So, titingnan natin yung mga potential blessings guys, and kung merong mga balakid, sasabihin din natin sa inyo. So, meron ditong presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Unahin muna natin yung negative energy mga kapiksi, kasi for some of you, maaaring mag-ingat kayo sa mga mandoloko guys, no? This is the energy of deception, lies, betrayal mga kapiksi. So, ibig ko sabihin, mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng scam, kasi sometimes sa pagkagusto natin na mas lalong lumago yung buhay natin, minsan naghahanap tayo ng easy route, no? Easy route, ibig sabihin yung madaling paraan para yumaman, para umunlad, para umasenso, and doon nahuhulog madalas yung mga tao sa mga investment scheme na wala ka na masyadong gagawin, maglalagay ka lang ng pera, tutubo, no? After ilang months, ilang days, may babalik sa'yo na pera, di ba? Ganun yung usual, yung mga pyramid scheme mga kapiksi. So, baka maengganyo kayo sa mga ganun guys. 2026 na, alalahanin nyo, lumang style na yan ng mga panloloko. So, wag na kayong magpabiktima mga kapiksi. It's okay to invest as long as alam nyo kung saan nyo nilalagay yung investment nyo or how it works, and lalo na kung mga legit. Pero kapag hindi nyo naiintindihan, and if it's too good to be true, most likely scam yan. So mag-ingat kayo, okay? And ang nakikita naman natin na balakid dito for some of you is yung mga disappointments nyo kapag hindi nyo agad natatamasa yung mga blessings, kapag hindi kayo nakakita ng magandang resulta, mabilis kayong ma-disappoint. So, nagiging balakid yun sa mga blessings, mga kapiksi. Kasi the more na nadidisappoint kayo, the more na nagrereklamo kayo, the more na hinaharangan nyo yung pagpasok ng blessings sa buhay nyo. So, imbis na magreklamo kayo guys, matuto kayo magpasalamat. Kapag nagpapasalamat kayo, nagiging receptive kayo sa mga blessings. Kapag ka nagrereklamo kayo, nire-repel nyo yung blessings. Ibig sabihin, binablock nyo yung blessings na pumasok sa inyo. So, imbis na magreklamo kayo guys, be grateful. Kasi ito yung nagiging balakid sa mga blessings nyo. Okay? Alright. Now, there are brand new beginnings na mga magagandang bagong simula. Actually, for some of you, itong mga bagong simula na to, this is, for some of you, I'm sensing na this is outside your comfort zone. Kapag lumabas kayo ng comfort zone nyo, there is a greener pasture. Pag sinabing greener pasture, guys, something na mas malaki yung potential. So, pwedeng mas malaki yung potential na kumita kayo kapag lumabas kayo ng comfort zone nyo. Kunwari, mag-apply kayo ng trabaho sa iba, mas mataas yung posisyon, mas challenging yung tasks, pero mas malaki yung bayad, yung mga ganun. Or sa ibang bansa, ganyan, first time mo, pero mas malaki yung kita, yung mga ganun. So, anything that requires you to step out of your comfort zone, malaki yung chance mo na mas malaki yung potential na mga blessings in return sa inyo. Okay? So, if meron kayong mga pinaplano which will require you to step out of your comfort zone, i-go nyo na mga kapiksi, or at least pag-isipan nyo mabuti. Kasi syempre, mahirap din na magsabi na i-go mo na pero hindi ka naman ready. As long as you're ready, guys, no? I-push nyo. And if I were you, move forward lang, guys. Kasi hindi nyo naman malalaman yung resulta kung hindi nyo susubukan. And kung hindi naman kayo mag-success or mag-succeed sa first attempt nyo, you can always go back, diba? And try again next time.
Okay? That's my take, mga kapiksi. And for some of you guys, no, makaka-recover din yung inyong kabuhayan this year. And yung health nyo din, guys. Maaring makarecover din yung inyong health, guys. Okay? So, yan ay mga blessings sa inyo. So, i-main-main nyo na yun, mga greener pasture na to. Itong mga recovery, especially recovery sa buhay at saka recovery sa good health, mga kapiksi. So, what else? Ano pang mga blessings ang pwede nyo asahan? May mga unexpected na tao na tutulong sa inyo na hindi nyo inaasahan. Kaya nga siya unexpected, mga kapiksi. At saka ito, guys, nararamdaman natin na parang hindi mo inakala na meron ka palang potential, ikaw mismo. So, ikaw, kumbaga parang if nag-invest ka sa sarili mo, magagamit mo yung mga skills mo, yung mga karunungan mo, para mas lalo ka pang mag-excel. So, in a way, ikaw yung blessing sa sarili mo. Lalo na kung nag-aaral ka, I don't know, nag-enroll ka sa mga courses, mahilig ka magbasa, mahilig ka try, mag-experiment, 'di ba? There are some people na self-made millionaire sila, or yung mga tinatawag na self-made, yung mga success nila kasi nag-invest sila sa sarili nila, nag-aral sila on their own, and they practice, no? Kumbaga, sinasabuhay nila yung mga natutunan nila. So, in your case, nararamdaman ko na may mga chance yung iba sa inyo na magganon, mga kapiksi. And may mga good news din kayo na maaring matanggap, no, na pwedeng pagkakitaan. Although yung iba nga sa inyo, guys, sabi ko, ito yung medyo magiging resistance nyo or balakid kapag ka you have a lot of doubts and fear. Kapag ka natatakot kayo, let's say, gusto nyo lumabas ng comfort zone or may opportunity outside your comfort zone, pero natatakot kang lumabas ng comfort zone mo. Ibig sabihin, hindi ka komportable, natatakot ka mag-take ng risks, kunwari sa ibang bansa, kunwari yun yung opportunity na dumating sa'yo. Pero natatakot kang mag-apply o kaya natatakot kang lumipad, yung mga ganyan. Gusto mo pero takot ka. So, yun yung pumipigil sa mga blessings mo, mga kapiksi. Not taking actions when you need to. Okay? Excuse me. So, dapat marunong din kayong kumilos or marunong din kayong umaksyon kapag nandiyan na yung mga opportunity. Kasi yung iba sa inyo, meron talagang kakasangkapanin sa universe na tao, no? Or third party. Pero most likely, mga tao to na parang magiging daan sila para ibigay sa'yo yung mga blessings na kailangan mo. See, this is abundance of money. So, i-bless kayo sa kaperahan. Ayan, oh, guys. Oh. Money will come pouring in sa buhay nyo. Money is not a problem. And ito, guys, no, marami talagang choices, marami talagang opportunities. So, swertehan kayo sa isa sa mga opportunities na dadating, or you will be blessed with multiple opportunities, guys. Ibig sabihin, maraming opportunities na pwedeng pumasok sa'yo by next year. Itong mga opportunities na to, guys, ito yung mga sagot sa'yo sa mga dinadasal mo. Kaya dapat, kapag dumating tong mga opportunities na to, marunong kang kumilos, guys. Kasi kung hindi, lilipas lang ito. Parang train station na dadaan lang sa'yo. Diba? Ganun yung pag sa train station, dumaan yung tren, tas hindi ka nakasakay agad, may iwan ka. So, mag-aantay ka na naman ng panibagong tren. Diba? Bago ka makasakay ulit. So, ganun din yung mga opportunities na dadating sa inyo, mga kapiksi. Hindi lang isa, but there may be multiple opportunities, especially kung palagi kayo nagdadasal or nagpapanata kayo. Kasi sinasagot yung mga dasal nyo, guys. And itong mga opportunities na to, guys, magdadala ito ng limpak-limpak, no? Limpak-limpak, if not, sangkatutak na blessings pagdating sa kaperahan. So, uunlad at aasenso yung financial status mo, mga kapiksi. You will feel very blessed when it comes to money, when it comes to wealth, financial wealth, guys. Stability, no? Stable yung pasok ng pera sa'yo. Very secure yung income mo, mga kapiksi. Okay? So, of course, this is such a blessing, guys, kasi maganda talaga yung money energy nyo for next year, Capricorn. Okay? So, yun yung mga blessings nyo, guys.
mga blessings nyo sa pera, sa opportunities, ikaw mismo, yung mga skills mo, mga unexpected help guys, and yung mga opportunities outside your comfort zone. So yan yung mga potential blessings Capricorn na pwede nyo ma-experience by 2026. Okay? So comment down below if naka-resonate kayo. I-main nyo na yan guys sa comment section. And bunot lang tayo ng additional message para sa inyo guys. Focus your mindset on what you can control instead of what you can't. The world is your oyster. Elevate your thought pattern so that you can attract abundance into your life. You are what you believe. And hindi ko alam kung naiintindihan nyo, no? Palagi ko sinasabi na whatever you believe to be true will always be pushed out in your physical reality. So, yan yung ibig sabihin yan. You are what you believe. Kung ano yung pinapaniwalaan mong totoo sa buhay mo, yan yung experience mo. Whether positive or negative yung pinapaniwalaan mo, it's always being pushed out in your reality. Pag sinabi ko guys na pushed out sa iyong reality, yun yung nagiging kapalaran nyo, experience nyo, sitwasyon nyo sa buhay nyo. Okay? Kaya yung iba, minamalas or naghihirap kasi yun yung paniniwala nila, no? Lumakas sila sa hirap, buong buhay nila, yun yung nakita nila, kahirapan. Kaya parang tinanggap na nila yon na totoo sa buhay nila. Whereas, may ibang tao na, even though lumaki sa hirap, alam nila, they created a belief na kaya nilang umangat, kaya nilang umasenso, kaya nilang umunlad. Okay? Kaya nagbabago yung buhay nila kasi nagbabago yung pattern of thoughts nila. Okay? Sabi nga dito, elevate your thought pattern. Kapag nagbago yung thought patterns nyo, mga kapiksi, ibig sabihin nagbago yung perception nyo, yung paniniwala nyo, magbabago din yung experience nyo sa inyong physical reality, guys. Kaya nga, I always tell you, everything is changeable and malleable. Ibig sabihin, lahat pwedeng magbago. As long as nagbabago yung thought patterns nyo, mga kapiksi, yung mga paniniwalaan nyo, magbabago din yung buhay nyo. It's not instant, hindi siya instant na nag-affirm ka ngayon, nag-positive ka ngayon, bukas nagbago na yung buhay mo. It's not that. It's a gradual process, no? Na it has to take up space in your subconscious mind bago siya ma-push out sa inyong physical reality. But ang importante is you focus. Kaya nga dito, no? Yung message sa inyo kanina, you have to focus, guys. Focused intention. You have to focus dun sa mga desires nyo, dun sa mga gusto nyo, hanggang sa ma-experience nyo siya sa inyong physical reality. Okay? So, focus kayo guys. Ngayon, 2026, dito kayo mag-focus sa mga kasaganaan, sa abundance of money, wealth, and riches. Dito sa mga opportunities na to, guys, no? Dito sa mga blessings na to. Dito kayo mag-focus, guys, para ito talaga yung ma-experience nyo sa 2026 na mga blessings, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan ang blessings reading nyo, guys. For 2026, comment down below if naka-resonate kayo. Yung mga magaganda, guys, i-mind nyo na sa comment section. Happy New Year, guys. Happy 2026 sa inyong lahat. And I intend na lahat kayo ay i-bless at pagpalain, maka-experience ng sandamakmak, sangkatutak na blessings ngayong 2026, mga kapiksi. Alright? Thank you so much, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.